Parang di na tinantanan ng pagsubok ang singer na si Frenchie D. Not once, not twice, but 3 times siya tinamaan ng sakit na Bell's palsy. Hindi ko alam bakit ako nagkaganito. Hindi ko alam kung na-stroke ba ako. After isang oras, wala. Bumagsak talaga siya. Tapos naawa ako sa sarili ko. Bakit ito una? Parang kailangan kong magdaanan to ulit. Mula sa entablado, naging TikTok influencer na si Frenchie. Tara at umiyak, tumawa, at ma-inspire sa kwento ni Frenchie D. Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Espesyal ang araw na ito dahil interviewin natin si Frenchie D. And, alam nyo ba, nung lumabas siya sa TV with her Bell's palsy, medyo nakarelate rin ako sa kwento niya. Pero kahit nasabihin mo may pagkakahawig, syempre magkaiba rin kami ng pinagdadaanan. So ngayong araw na ito, mas kilalanin natin si Frenchie D at kamustahin natin siya. Panoorin niyo yung buong interview kay Frenchie, pero ito mas mag-focus tayo para sa ating vlog doon sa ordeal niya sa kanyang Bell's palsy. Kasi, yun rin yung pinagdaanan ko. Pero sa kanya 3 times eh. Hi, girl. Kumusta ka, girl? Pasok. Wait, naka-vlog. Kumusta ka, girl? Okay naman po. Okay naman. Fighting. Oo. Pasok po kayo. Ako yayak. Okay naman po. Okay po. Fighting. Bakit naman 3 times, Lord? Oo nga. Lagi ako nabubunot, Miss B. Parang raffle. Oo. Opo, ano to, girl? Ay, galing. Sa nanay ko pa yan. Yan yung mga na-save namin ng baha. Nabaha ka rin? Oo, nabaha kami. Bagyong Karina. Kaya ganyan na siya. Bagyong Karina, sabi ko, Diyos ko, wala pa ako naman akong pampaano. Di makakawaghintay pa naman yan. Parang sinanay ka na susubok ka. Ay, naku, okay lang. Kasama ko sa buhay yun, mga pagsubok na yan. So, special yung interview kasi relate ako sa kwento mo. So, feeling ko kahit papaano, sana hindi mo ma-feel na parang taklesa ako. Hindi po. Pero 3 times ka na nag-bell. Yes, Miss B. Yung mangyari siyang first, nung bata ka, nasa school ka, sabi mo. Oo. Nangyari. O tapos? Tapos, sabi nung kaklase ko, huy, parang ang arte mo magsalita. Sabi niya sa akin, pang ngiwi ka. Sabi ko, ha? Tapos nung nakita ko ng teacher ko, pinauwi na niya ako, tinawagan ng mami ko. Tapos, yun nga po, punta kami agad sa EENT. Tapos yun, sabi nga, Bell's palsy nga daw po. Kasi dati mahilig po ako maglinis ng tenga. Tapos sabi ng EENT, baka meron kang nasundot na nerve. Hindi ko po alam kung... Kaya nun, hindi na ako lagi naglilinis ng tenga. Kung anong sinabi, kakatakutan mo, di ba? Opo. So, pero for 10 years old ka siguro, 11. Mga ganun po, 10 years old. Ano yung trauma na ba yun or wala lang at that time? Wala, Miss B. Basta... Hindi ka na trauma? Na ano lang po ako kasi nga, hindi nga po ako makapasok. Pero hindi naman ako na baka hindi bumalik. Kasi yung mami ko nandyan eh. Lagi niya akong nihilot. Lagi niya akong... So you never felt na mahirap siyang ordeal? Sinandan si mama. Laking bagay talaga na, no? Tapos noong 2006 din, yun, medyo na-trauma ako nun. Kasi, pero nawayawanan ng mami ko. Pero nandyan pa rin siya. Na lagi niyang inilot din, ganun. Ito si mama. Ayan si papa. Yes po. Yan sila nung kanilang ka-freshnessan. Bakit na-trauma ka nung 2006 nung... Kasi, Miss B, kasi kakapanalo ko lang na ng Star in a Million. Tapos yun, na-cancel din lahat ng mga trabaho. Tapos yun. And then again, matagal ka bang nag-recover from there? Ay, yung pangalawa po, Sorry naman.
yung pangalawa po, mga 1 month, gumalaw na siya. Konti. Very good. Tapos oo. tas sunod-sunod na po yun. Pero mas chronic yun, yung dito. Bakit? Kasi po, parang, nung nangyari yun, pagising ko, ayaw na niya. May guesting po ako nun ng Wawawi at that time. Mas sudden for you. Tapos, parang namanhid yung dila ko. Same nang ngayon din po na namanhid yung kalahati ng dila ko. Tapos, yun na nga, tawag po ako, ay hindi ko po alam bakit po ako nagkaganito. Ay ko, hindi ko alam kung na-stroke ba ako sa Wawawi kasi nga may guesting po ako na ng hapon. Tapos yun na po, after nun, Miss V, after isang oras, wala, bumagsak talaga siya. As in, bagsak na nakaganyan. Iba, mas chronic talaga siya, grabe yun. Eto po, hindi bumagsak eh. Hindi masyadong bumagsak ng nakagaya dito. Ito po sa right side. Hindi siya ganun sobrang bagsak. Pero, after 1 month na po wala, hindi pa rin siya gumagalaw. Kinaawaan mo ba yung sarili mo? Dahil sa sitwasyon mo, lalo na kapag nasa public place or kapag nakikisalamuha ka sa ibang tao. Ngayon, hindi pa naman ako lumalabas na sa naawa ako nung una sa sarili ko kasi nga hindi ako makakapagtrabaho. Naawa ako sa sarili ko. Parang naiinis ako, Wiswing. Bakit doon parang kailangan kong magdaanan to ulit. Yung ganun. Parang ito na naman. Tapos unang isipin ko yung mga anak ko. Ano mangyayari? Kung ganito na ako, baka hindi na ako makakanta, hindi na ako makapagtrabaho. Kasi nga, ito na, siyempre, kaming singers, nakafocus ang camera sa mukha, hindi naman So, baka wala na akong sa akin, dahil iwi na ako. Kasi hindi ba ako makakanta dahil nga tenga ko, so hindi ko alam kung kailan siya babalik. Yun, naawa lang din ako. Pero, nung una, pinanghinaan talaga ako ng loob. Hindi ko itatanggihan. Kasi ang daming mga pumapasok sa isip mo. May family ka. Ano yung may pagbabago ba bilang isang ina na meron kang Bell's palsy? Wala, Miss V. Wala naman. Ay, di Kasi ko- nagagawa ko naman lahat ng mga mommy duties. Nakakapaghatid ako, nakakapagmaneho ako, nakakapag-grocery ako. Kaya yun yung practice ko talaga. Yung tanggapin na eto siya kailangan mong labanan. Yung parang gawin mo pa rin kasi mukha lang naman yung naano sa'yo. Hindi naman yung buong katawan mo. Hindi ka naman na-stroke. Nakakagalaw ka pa rin. So, yun, Miss V. Nagagawa ko rin, nahatid ko pa rin sila, grocery, na practice the art of deadma. Yun nga yung sinasabi ko na parang kahit natin, ay, ba't ganyan yung mukha niya? Ay, ba't ganyan siya magsalita? Ay, bakit ganyan? Ay, ngiwi siya, ay, ganyan. Sakit yan eh. Opo, sobrang sakit mo niyan, pero deads. Wala na po akong pakialam. Alam ko yan kasi naalala ko dati nung hindi ako basa ng maayos. May magbubulungan eh. Bulong nga pero rinig mo naman yung bulong, di ba? Ang sakit, Miss V. Siguro, ang sarap to be with your children kasi kahit anong itsura mo, wala silang pake. Yes, Miss V. Tapos minsan yung anak ko gagayahin ako. Ganun. Mommy, lalo yun. Mommy, what happened to your face? I'm sick, anak. I have Bell's palsy. Okay. Tapos ganun yun. Anong nagpapalakas sa loob mo ngayon? Una yung pamilya ko. Siyempre yung mga anak ko. Yung mga taong sumusuporta sa akin, kagaya ni Edmond, yung mga kapatid ko, yung mga kaibigan ko. Tapos yung mga doktor na tumutulong sa akin, yung mga PT, yan. Si Lord. Siyempre, siya talaga. Tsaka yung mga tao na nagbibigay ng stories nila, nag-share, mga well wishes, mga magpagaling ka, kaya mo yan, yung mga ganong encouragement na kailangan ko talagang lumaban. Lahat ng hamon ko sa buhay, kasama ko ang bakla. lang. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Sa kanya po ngayon, lagi ko lang siya pinag-pray na sana gumaling na siya agad. Saka nandiyan ang mga kaibigan sa mga anak niya at mga na lagi nagmamahal sa kanya. Ikaw yung binibigyan ng encouragement, pero may pagkakataon ba na ikaw naman yung bibigyan ng encouragement sila?
Sana po, Miss V, sana itong pinagdadaanan ko na to kasi alam ko na hindi lang naman po ako ang nakakaranas ng ganito ngayon. Kaya po talagang kung may therapy ako or video ko para at least yung hindi nila alam na dapat nilang gawin, magawa nila. Yung facial exercises, hot compress, yung mga ganyan, video ko talaga kung acupuncture, electrical stimulator, yan po, para yung mga hindi nila, magawa nila kahit sa bahay. Oo. Chewing gum, mga I ganyan. know, para na, oo. Hindi pa naman ako mahilig mag-chewing gum. So, nakakalimutan ko lagi. Tapos may magme-message, Miss Renchi, kailangan niyo po mag-chewing gum. Ay, nga pala. So, napapaalala po Kaya nila sa straw akin. mo, kailangan nasa straw, di ba? Yes, hindi ko kaya nga yung matabang straw. Yung manipis lang na Oo. straw is Practice pa rin. Pero wag ka na mag-milk tea kasi mataas ang asikan. Ay, yeah. Dati talaga yan yung comfort. Talaga, hindi yun, sa akin pwede is yun, meron akong mataas ang sugar. Huwag ka na mag-milk tea rin. Pero ngayon, normal Dapat naman pala ako. nagdala ako ng straw. Dapat pala regalo ko sa straw. Para may remembrance. So, ano ang natutunan mo tungkol sa sakit na Bell's palsy? Una-una, Miss V, talaga ang natutunan ko, manalig talaga tayo sa Diyos. Yan talaga. Number 1, one. prayers. Tapos, lahat ng magpapalakas ng loob sa atin, i-gather natin. Kasi kailangan nating i-uplift yung loob natin, yung sarili natin, para malabanan natin to. Palakasin yung willpower, lahat yan. Pangatlo, pag nakaranas ng ganito, pumunta na agad sa doktor. Para alam ko ano yung mga gagawin, ano yung iinumin, para maagapan agad. Yung mga therapy mo, naging therapy mo, naging therapy ko. So, ang ginawa ko noon, naalala ko noon, nagmanhid na yung bibig ko eh. Yung mga una kong symptoms, tenga siya, tapos sabi ko tenga, at saka parang hapdi ng mata ko, yung pala hindi ko na nasasara. Mm-mm. Tapos, yung ganyan ako ng ganyan, parang hindi ko maramdaman. Nasa meeting pa ako. Dito, Oo. Yun yung mga, tapos nung nagpunta ako, una kong pupuntan, ENT kasi mata eh. Di ba? Kala mo hindi mo magawa yung mata mo. Sabi sa akin, tapos pumunta na daw ako sa neuro. Yun. Ikaw ba papaano? Ang una ko, ito bang huli, Hmm. neuro. Nagpunta Neuro na ako agad. sa neuro. Neuro na agad. Oh. Opo, kasi yung sister ko, nagpunta ako sa Veterans Hospital ko siya, so sinamahan niya ako sa neuro. Pagdating ko doon, pinatry sa akin yung ganyan, kung pantay ba yung kamay ko. Tapos pinalakad po ako ng diretso. Tapos parang may inano sa akin na tissue dito kung parehas ng sensation. Tapos tiningnan ko yung mata ko, tiningnan yung dila ko kung diretso. Tapos sabi na, Bell's palsy. Pero wala na po akong pain sa ears. Ano na rin, yung mata ko medyo nakaklose na. Yun pala yung isa pang dapat alagaan po pag may Bell's palsy yung mata. Kasi pwede siyang mag-dry. Pag nag-dry yan at nagka-infection, another sakit na naman siya. So, dapat po talaga alagaan siya. Ang mga treatment sa'yo, Yun po, IRR, yung infrared. Ay, Tapos, gano'n na ba? Oo. Yung may mainit. Oo, alam ko yun. Ganun, Yes. sige. Naalala ko yun. Natatakpan yung eyes mo, tapos nakatutok siya. Tapos yun, electrical stimulator. Bumili na nga rin ako ng electrical stimulator. Para pag sa bahay, hindi ako makapag-therapy. Opo, yung mga motor points lang ng kailangan tandaan. Tinuruan po ako ng PT ko. Hello, PT Bella. Okay. Yun po. Tapos, tapos, may bagong treatment pala sa akin. SIS machine. Parang deep penetrating electromagnetic stimulator. Na itatapat yung ganyan, tapos gumagano, tapos sumasabay yung mukha. Yun yung isang bagong machine na ginagawa sa akin ngayon. The thing with bells, hindi mo alam kung gaano katagal o babalik pa ba, no? Yes. Yun po yung akala ko nga dati, ito na yung last. Hindi pala. Wait, there's more. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! Alala ko dahil nagbabasa ako sa news. Tinatry kong hindi ipikit yung isang mata ko
para pantay sila habang nagbabasa ako. Gets mo? Kasi di ba yung Oo. isang nakadilat? So, Mm-mm. gagawin ko yung okay, ididilat ko na lang siya para hindi halatang gumaganong-ganon yung mata ko. Pero sa'yo, Miss V, talagang, parang 100% nag-recover. Parang better pa nga. Pero alam mo rin na lahat temporary. I think it's Yes. what it taught me, na parang, tas nung nangyari sa akin, sabi ko, at least hindi ko sinayang yung sandaling humingiti ako sa tao. Kasi, itong Bell's palsy, hindi talaga natin alam kung kailan siya babalik eh. Hindi talaga alam kung kailan babantay, kung kailan magiging maayos. So, laban lang talaga. Pero you can still sing. Yes, yun yung pinagpapasalamat ko, Miss V. Kasi after a month, nawala na siya. Yung sakit sa ears ko. But So, hindi tinanggal yung boses mo, Ivan. Kasi he could have, ibig sabihin gusto niya pang gamitin. Ano? For Yes, sure. Miss V. For sure. Yes, yes. Kasi dati nung nag-bells ako, hindi ako makapronounce ng F at P eh. Ako din. Oo. F, Oo. me, F, me. Oo. Hindi ako din. Pero okay naman, Miss V. Kumbaga, nakakakanta naman ako na sasalita ko naman yung mga lyrics, mga words. Okay naman. Kaya lang, medyo pangit nga lang tingnan. Yun yung isa sa tingin kong dadaanan talaga ng may sakit bills. Yung mental health, tsaka psychological, So, kaya mo pang kumanta? Yes! Gusto mo pang kumanta? Oo naman. Gusto kong, mas ngayon, parang Mas lalim siguro ng hugot ng awit sa'yo. sobra, Miss V. At saka, base dun sa mga nakukuha kong mga kwento ng mga tao, mga pinagdaanan nila. Parang, May purpose siya. oo, parang Miss V, parang, ito, Lord, kaya mo ba binigay ito sa akin kasi gusto mong makatulong ako, malaman ng mga tao yung sakit na to. Kasi yung iba akala pag nagkaganito, na stroke na sila. Pero hindi pala. Bell's palsy. Ang akin, ang iniisip ko, bakit iniwan pa sa'yo yung boses mo. Diba? Kasi Yes. kung Yes. ayaw ka na talaga niya, yung talent, tinanggal na rin niya yan. Yes. Pero nakakaawit ka ba? Yes, Miss V. Lahat naman ng meron tayong hiram lang natin. Hiram lang natin po. At saka siguro sabi niya, gamitin mo yung boses mo, yung nararamdaman mo para mas maka-uplift ka ng maraming tao. Anong tingin mo ngayon sa sakit na Bell's palsy o sa buhay mo at that? Ngayon, serious case para sa akin po, Miss V. Itong sakit na to, na seryosong sakit ito. Opo, nakakagalaw, nakakagalaw ka naman ng pero more on sa mental health. Na dati, nakakangiti ka ng maayos, ngayon hindi na pantay yung mukha mo. Parang biglang isang gising mo lang ganito na agad. Yun, more on tingin ko is sa ganun. Sa perspective mo sa buhay, nagbago ba? Oo, tingin ko, sabi ko nga, Miss V, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Pero kailangan nating lumaban. Kailangan nating magtagumpay sa anumang hamon natin sa buhay. Madaming tutulong sa atin, unang-una yung Diyos. Humingiti ka ba ba? Ang Yes! tawa ni Frenchie. Lagi! Miss V, sasabayan mo lang ng ganyan, oh. Para hindi na iiwan. Walang maiiwan sa pamilyang to. Happy ka naman. Happy, sobrang happy po. Sobrang yung puso ko, busog na busog. Kasi, alam mo, Miss B, tuwing may pumupunta sa akin dito, dinadalaw nila ako. Sobra parang, nakakatuwa. Dinadalaw ako ng mga kapitbahay namin, yung mga kaibigan kong nasa malayo. Tapos yung mga madre, dinalaw nila ako, Miss B. Hindi nila alam yung bahay ko. Tapos sabi nila, alam mo, nag-pray lang kami. Inalam lang namin kung saan yung barangay mo. Nag-pray lang kami. Na sana daling kami ni Lord doon. Dinala kami dito. Yung mga madre, Miss B, nagulat ako talaga. Wow. Dami nagmamahal sa'yo. Sobrang busog na busog yung puso ko. Kaya Grabe. talagang lalawan ka talaga.
kasi ang daming sumusuporta sa'yo. Ang daming nag-pray na gumaling. Shoutout mo nga sila. Ay, naku, shoutout ko yung mga RCM sisters, yung mga pamilya ko sa barangay. Salamat sa inyo, yung mga kapitbahay namin dito. Lahat sila, uy, kamusta ka na, Ate Mahal? Mahal kasi yung pangalan ko, Miss B. Yung nickname ko talaga. Ate Mahal, pinag-pray ka namin. Lahat dito, yung mga kapitbahay ko dito. Tsaka, dama mo rin yung pagmamahal ng iba kayo. So, I'm very happy for you. Thank you, Miss B. Thank you, Miss B. Salamat sa pagpunta niyo dito. Salamat talaga. Kasi gusto ko din pong makita talaga ng mga tao yung ganitong sakit at saka yung kung paano nila gagamutin. Nasa sayo din talaga. Hindi ka pwedeng mag-depress-depressan at damahin mo lahat ng mga Kailangan lumaban talaga. Kailangan itayo mo ulit yung sarili mo. Anong kanta mo ngayon? Ako? Yung huling kinanta ko, kasi nga, sabi ko, who is that girl I see inside? Okay. Thank you! Oh, Miss Frenchie D! It's better than Zambrano in my house. At yan ang other side ni Miss Frenchie D. Be happy!